Good day, everyone. Welcome back to my YouTube channel. And today's video, I'll demonstrate how to create a search filtering feature in a Java Swing application while also applying input validation using the key type event. Kasi, um, like for example, yung mga question mark, mga special characters or numbers, if we don't want to filter our data with this kind of characters, pwede natin na siya i-handle. Okay? Pwede tayong gumawa ng input validation para i-block yung si user na makapag-input ng mga special characters. And then, unang-una, we will create a filter search to filter this data inside of this table. No, if I type, like for example, if I type Anna, it should show only the name with Anna. Okay? A sequence of character na Anna dapat match siya. Okay, so what if I entered AX? So, dapat yung mga related names or username na may AX, no? Magkatabi yung A at saka X at match siya dun sa name at username. Dapat yun yung mag-a-appear dito sa listahan. Okay? So, to do that, just follow me and let's begin. At ito sa NetBeans, I just want to walk you through here. So, like I said, naghimo ko user management panel before, and then na table, na-populate ko na to, yung list na to, and then what I should apply here is the filter search feature. Okay? So, ma-filter out yung mga user list based on the user's input. Okay? So, make sure that may text field na kayo. So, i-change variable ninyo. So, sa akin, ipinangalan ko dyan is I text search, yung variable name ng text field ko. Tsaka dito, yung table na to is the table user list. Okay? And then, yung user class, ito yung laman ng aking user class. May mga attributes siya, and then may constructor to initialize value, and then may mga setters and getter methods for each attribute. And then inside sa main class, which is my frame, as you can see here, yung main ko naka-extend sa JFrame so that I will only have one frame in my project, and all of the interface is built with a panels. Okay? Meaning to say that this user management is a panel. It's not a frame. Alright? So, yan. Si user management panel, naka-extend siya sa JPanel. Okay? Whereas si main is naka-extend siya as JFrame. Okay? So, this is a hard-coded frame, no? So, as you can see here, wala tayong makita na design na option din here. It's because this was created normal class lang siya. It is a normal class. And then, in-extend ko lang siya as JFrame. And then, I make it final. It's because there will only be a main class. This is a final main class. And then, these are the collections of various data na kailangan para sa laboratory test request management application. So, meron tayong collection of users here. And may laman siyang 50, no? Example. Okay? I-walk through ko lang kayo ulit. So, ito yung main ko, yung paggawa ng main, dinefine yung size ng main frame, yung title na mag-a-appear doon sa window, nasa top part, tsaka yung default close operation. If I click the button close, mag-exit yung app completely or entirely, and then nag-set resizable into false so that walang lalabas na maximize button to maximize my design. Okay, so if I run this program, papakita ko sa inyo kung saan magre-reflect yung mga yan. Ayan. Ito yung title. Nasa taas ito. No? Set title. Ito yun. Tsaka yung size, syempre, 1,000 and
600. And then yung set default, set resizable, saan ba yun? Yung set resizable, wala kayong, yung maximize dito, hindi natin siya pwedeng i-maximize kasi yung method na set resizable is naka-false, no? Sinadya kong i-false yan para hindi pwedeng i-maximize yung window. Tsaka yung set default close operation naman is para yan dito sa close button na functionality. If a user click this button, our application will be closed completely or it will stop running. Alright? Okay, so if I close this, yung application is mag-stop yan. Okay? And then these are the methods to initialize all the data for the user, test request, and parameter test. So naglagay ako kaagad ng mga initial values for that collections. Okay? So ayan, eto. And then, si user, gumawa ako ng maraming user. Okay? Para mas marami yung lalabas dun na nakalista sa table na makikita natin. And then, make sure that eto, yung constructor na yan, nasa loob niyan, yung mga data na yan, make sure that yun yung pagka sunod-sunod doon sa user class niyo. Like for example, nauna yung ID, kasunod yung string full name, kasunod yung username, password, and pinaka-lasting role. Dapat dito sa pag-initialize ng value or pag-add ng value, no, is yun din ang pagkasunod-sunod. Okay? Or else, pag nagkamali kayo, mali yung data na makukuha natin. Okay? So, like for example, nilagay niyo yung pangalan niya dito sa pangatlong column. Tapos dito nilagay niyo yung username. Ang tawag diyan, username nga. Dito yung username. Tapos yung natin to, yung structure ng class na to, dapat yung pangalawa is a full name. So kung kukunin natin yung full name niya, yung i-return niya is admin. It's because of ito yung nakalagay dito. Okay? So please be careful on plotting datas. Okay? Make sure that tama ang pagka-sunod-sunod nun. Okay? And since na tapos na tayong mag-walkthrough, balik tayo sa user management panel dito sa design. Let's identify unsa man nga component ang mag-trigger to filter the search. Si text field. Okay? Kung si user is mag-enter siya og character dinhi sa text field, it should compare or it should check if ang gi-input ni user is match doon sa dinefine natin na name or username or role is dapat yun yung mag-a-appear lang dito sa list. Okay? So, since na si text field yung gagawa natin ng event, i-right click natin na siya and then let's go to its properties and then go to the events tab and then ang hanapin natin is not the action performed but mayroon tayong mga event for a certain meron tayong mga listener. May mga listener tayo for a certain events. Ito mga events to na pwedeng kayang gawin ni user sa text field na to. Okay? So, meron tayong mga key press kung mag-press ang user sa any key dito sa keyboard. And then, ang key release is kana bitang pag-release sa iyahang pag-press, di ba? Pag mag-press tag letter A, kanya atong ibuhian ang A mo na mauna siya ang key release. Then, ang key type is maunang per character ang i-check niya ana kada type ni user diha sa text field. And ang mouse click kanang paggamito na to ang mouse tapos i-click na to ang text field, pwede pa makabutang og event ana, mouse drag, mouse entered, mouse exited, mouse move, mouse press, mouse release, etc. No? Daghan, tag mabuhat. Okay, so para sa atong feature nga search filter sa table, ang atong batangan is pwede naman key press, pwede pod key release. So, ato ta sa key release. Dinhi lang sa kilid na ay drop down arrow din ha. I-click lang na siya and then i-click po din nga text. Pag-click ana, it should lead us to the
generated methods. Okay? So, pag-click ana, automatically, i-anhitan niya din sa kuan. I-close na nato tong dialog and then diri ta magbutang og code. Okay, so first thing to do is we need to get get the get the text input. Make sure that you know the variable of the text field nga atong ginifine sa ako siyang gingalan text search. Okay? So dinhi ibutang nato ang atong nakuha nga text sa isa ka variable. String search text is equal to keyword na lang no. String keyword is equal to text search dot get text. So pagkuha sa mga any text input dito sa atong mga text fields or password field, pwede ta mo gamit og that get text method. This method is specifically for the text field only or text input. Okay? Pwede pod ni siya gamiton nato sa mga buttons or labels. Kung gusto nato makuha ang text sa buttons or labels nga nakasulat sa ilaha, pwede pod nato gamiton si get text. Okay? So, kung mag-set naman ka og text, set text ang itong gamiton. Since na magkuha man ta text input, so get text, alright? So after that, ang atong unang buhaton is maghimo ta or i-convert nato tong table into a default table model, no? Model para makapag-create ta og columns og rows maka butang ta og mga column data sa isa ka row. Okay, so tawagon lang nato ang default table model na class. Ato na siyang i-import no na locate ng default table model na class sa javax.swing.default table model. Tapos ato siyang butangan ng identifier, hibuan ng identifier, let's say model, or it's up to you if DFT or DVM, ganyan. Default table model. Pwedeng ganun. And then, after that, since na dili ta mag-create og another table, kay kung mag-create og another table, dapat naanay new. If we are going to create another object or new object, dapat naagid tayo new keyword. Okay? Since na hindi naman, existing na ang atong table, dito na kasi yung table natin. No, naka-add na yan, ginrag natin yan, dinrag ko dyan sa, sa, sa frame or sa panel. So, dili na ta mag-create og new. Okay? So, ato na lang, ibutang dinhi ang default table model, and then tawagon nato ang ngalan sa table. Anhita dinhi balik, kuhaon nato ang ngalan sa table, and then balik ta sa source code, atong ibutang diri, that atong kuhaon, no, ang iyang model. Pagkahumanda na is ready na ta mag for loop. So, unsa man nga data, atong i-identify, unsa man nga data ang atong i-populate dinhi. Okay? So, user management panel man ni siya. So, automatically, this table is for showing the list of the users available. Okay? So, atong i-loop ang users. So, index is equal to, or I na lang para mas madali, is equal to 0, and I is less than, asa man nakabutang si users, collection of users. This is very important. Like I said, dapat ibutang ninyo sa isa lang ka class. And then, inyo ha siyang i-public. Okay? So, kani as users, nag-error na siya because there is no users available here or naka-define here inside sa user management panel. It's because of users collection is nakabutang lang siya and only dito ra siya nakabutang sa sulod sa main class, which is ang atong frame. So, naa siya dinhi. And then, naka-public. Okay? So, meaning to say, since na pinasa na natin yung main dito sa user management panel, na-explain ko na to before, I hope pinanood niyo kasi sequel to doon sa previous demonstration.
So kani ang si main napasa na siya and then yung value ni main gikan dinhi ipinasa dun sa local. So mean to say that we have the main class here and we can access all its attributes or methods nga naka-public dito sa main. So gamiton nato tong main nga variable balik ta dinhi sa atong text search key release atong ibutan dinhi si main. Yan. So si main nga class naa siya'y users nga variable. And then kuhaon nato ang length anang users. Kay atong himuon niya as a stop number para mohunong ang atong for loop. Pagkahumanda na atong always and always it's because of explain ko lang kaniya siya na line is naghimo ta og collection of users. Okay? Naa siya'y 50 ka holder or placeholder, meaning to say that it will store up to 50 users. Since na dinhi sa users ko is ayan, ang initialize ko lang na mga user is how many? There are 23 lang. Meaning to say that there are 27 na mga null values. Okay? Walay sulod. Alright? So we should handle that null. So anhita dinhi, let's create a condition kung si main that users in index I is equal to null, dapat atong i-continue. I-continue nato para dili niya or i-skip niya ang atong code sa baba. Kaya magbutang tag implementation dinhi sa ubos. Okay? So, after ana is maghimo na pud tag another condition. Unsa mga condition? This is for comparing if ang keyword nga gikan sa text search input is match didto sa pangalan sa user. Ay pa niya i-plot ang ID, ang name, user ug ang role didto sa table. Okay? So if main that users in index I dot get full name mogamit ta og that contains. Kani ang that contains class is mo return niya siya og true if ang string nag-contain siya sa naka-specified na sequence of character values na naa dinhi sa atong keyword variable, no? So contains keyword kaya pa niya i-plot. Okay? So tawagon na nato si para mag-plot og data model. Dili man si model ang atong variable sa default table model na DTM naman, no? So we use this variable DTM dot add row para makapag-add ta og row nga new object. Ganyan. Then bracket. And then after sa bracket is curly brace. Ganyan lang. And then dinhi sa sulod niya is mag-add na ta og column. So pila ka column ang atong i-plot? Number or para ni sa ID, name, username, and rule. Wala na ko gi-include ang password. Okay? So it's not necessarily to display the password. No? So kuhaon nato ang ID. So kopyahon lang nato ni siya. Make sure that kani as users ha naa siya get full name na method to return the full name of a person or a user. Okay? Kung lahi ang inyong ipa-show na data din ha, lahi ang ngalan sa method, ang inyong method may sundon. Kung get name ra na diha, so get name lang. Sa ako man god is ang nakaano din is full name. So get full name. Okay, so it's up to the structure of your class, user class specifically. So dinhi kung tawagon, comma. So since na ID niya siya, get ID. Comma na pod and then name that users in index I para sa name niya get full name, comma, next column users index I para ni siya sa username
comma, next column, last column of the table is para sa rows. Yan. So, di na ta maglubotang og comma kay wala na may after ana niya. Okay, unless kung naa pa mo'y ibutang mag-comma mo. Pero dili man pud na siya mo error kung butangan ninyo comma, no? So, now let's try to run this code if this is working fine or nag-work ba ang iyahang sakto ba ang code nga akong gihimo. Login, then adto ta sa user management. Okay, muna si user management no, giload niya ang 23 ka user list. Okay? So, ang atong gihimo nga code is text search. Meaning to say that mag-input ta og mas kinunsa. Like, for example, E. Pag-click na tog E, okay. Ala, ni Daghan. 23 ra to, taman kay Emma, pero naay ihang gipang insert anime, Emily Var, Kevin Lee, ganyan bla bla bla. Meaning, sakto ang atong code plus, no, nga tanan ngalan nga related na ay E nga na alphabet is ligawas. But, gi-add niya sa table, no? Meaning to say that, katong una nga data, from 1 up to 23 nara siya. Tapos, gi-append niya ang uban nga na query or nakita niya din sa nag-match, no? Nag-match din sa tong text input. Okay, so, balik ka sa tong code. Natay na nalimtan na yung buhaton. I think we need to remove all rows before nato siya i-populate. If match sa keyword, i-erase nato siya. Okay. Dinita sa DTM. Dinita sa before sa for loop, magpa-implementa DTM na ay mag-iset nato ang row count into 0 para mobalik og empty ang table. Ayan. This is to clear the rows from the table. Okay? This is to check if our user is null. And okay, so let's try this code. Run. Pakita sa user management and then yan. So as you can see here, pakita na ako sa inyo, tama na sa 23, okay? And if I click E, ayan. As you can see here, class, nawala ang number 1 kay ato si number 1 naabay ato si Christian ba wala siya i na eager sa iyang ngalan. Okay? So if we click A, lahat ng mga pangalan na may A na alphabet is lalabas lang. Sila lang yung lalabas dito. And then if I click L, lahat ng may pangalan na may L, siya lang ang lalabas dito. Okay? So let's completohin nato Castillo. Walay nigawas. Pero nigawas si Lucas. Dapat si Castillo lalabas. May Castillo kasi dito na apelido yan. Now. Another, na naman, access sa atong code. Si Castillo, which is nakakapital C, pag naka-lowercase siya, hindi siya maisasama doon, hindi siya match. It's because of lowercase and uppercase na C or any alphabet is dili jud na sila. Parehas gid unta. Plus no, lahi man ang uppercase o lahi ang lowercase sa ilahang mga hex code or ASCII code. Lahi ang value sa ilahang ASCII code. Okay, so kailangan nato mahimo og paagi para mo match ang Castillo na lowercase dito sa Castillo na naka uppercase. Okay, dapat mo gawas gihapon si Castillo maskin naka lowercase ang letter C. Okay? If I write the correct Castillo, mugawas siya. Ka-identical man ang Castillo nga akong gisulat din sa Castillo na So, dapat, ang atong himuon nga filter search is mo cater siya
whether si user mag-input og naka-uppercase ba siya, no? Dapat magawas gyapon si Castillo or naka-lowercase. Okay? So, let's do that. Dinhi sa atong keyword, before nato siya i-store sa keyword nga string or variable, dinhi sa after sa get text, ato siyang i-transform directly into lowercase. Kung gusto ninyo to uppercase, pwede pod. Sa ako is to lowercase lang siya. And then, dinhi pod sa ayan, dinhi sa main.users.get full name, before nako siya i-match dito sa keyword, dapat i-lowercase na ako ni siya. So, maghimo kog another variable para ani. So, maghimo kog string, isa kong ingalan, lower name is equal to, ganyan. Tapos, that to lowercase. Taas manggod kay siya class, no? Kung ato na siyang, naghimo lang kog another variable. So, kani si lower name, may atong ibutan din sa condition. If si lower name that contains keyword, like for example, Castillo, naka ganyan, ang gitype ni user dito sa text field is naka-uppercase na Castillo, iyahan ang i-transform into lowercase. Or kani ang, di ba? Halimbawa, dito sa nakuha niya nga data is, ingani nga Castillo, sa katong, ini sa main, balik ta diri. No? Kung iyang nakuha dinhi is kanya Castillo nga dako ang C, tapos man nato, ihimo man nato siyang lowercase. So, mo compare gyapon na dito sa keyword nga naka lowercase. Okay? So, make sure nga naatay ingani lower to lowercase. Okay? So, let's run our program and see if na-apply ang ato ang changes. Then, user management. And then, if I click Castillo, gawa si Castillo as well as si Lucas. It's because there are CASC Lucas. Okay, if mag-add na tag letter T, si Castillo ra ang naa sa listahan. Okay? If we write Noah, ganun din. No? If we write nakakapitalize na Noah, magawas siya po siya. If nakakapitalize na Castillo, magawas gyapon siya. If Ana, ganyan. Okay? Meaning, nag-work ang atong code. What if magbutang ta mo query si user o gusto niya ipagawas niya is tanan lang, ang role niya is staff lang. Si staff lang ang magawas. Meaning, tanaw niya kung pila ka buok ka staff. So, since na si Christian ba is an admin, dapat dili siya ma-appeal. Diba? So, kung magbutang kong staff, tanan sila nga wala. Kaya ganuman, walay staff nga pangalan. Okay? Singalan raman ang atong gi-compare, gi-match dito sa keyword. So, para ma-match pod nato si role dito sa atong keyword, maghimo lang yapon tag another variable here. Copy. Kung naa pa mo'y i-match no na lahi, pwede mo maghimo pag ingani. Okay, so lower role. And then, dinhi, dili na ni siya full name, kundi get role na ni. And then, dinhi na pod sa condition, ato siyang kopyahon, after sa ani nga first na maghimo pag or. Or, kung si role is nag-match dito sa keyword, i-plot gihapon niya. Okay? So, nganong or man, okay? Kung ang ngalan lang ang iyahang gi-type dito sa atong text input, i-plot niya kung nag-match. Kung ang role naman ang iyahang gi-type dito, or kung ang role or dilian, no? Kay wrong ang atong logical na dili sakto if i-and nato na siya. Okay, kay kung and man go, dapat both are true. So since na either lower name or ang role ang atong gi-match dito sa keyword, mo dagan gyapon ni nga code. Okay? So kung naa pa mo i-add din kung unsa pa nga column or data nga gusto ninyo i-appeal sa pag-filter, halimbawa username, maghimo na pod mo another variable na i-transform ninyo into lowercase and then maghimo na pod mo or dinhi, diba? Mag-or na pod mo para to check
i-compare nato ang username dito sa keyword. Okay? Since ang ako is, ano lang, name lang ko o role. So, kana lang. So, let's run our program to see what happens. Okay. So, if I write staff, nagawas ang tanan staff. Okay? Nawala na si Christian ba? It's because ang iyang role is admin. Okay? Then, kung wala na ko ng staff, mabalik siya sa Permiro. Nga, giload niya tanan ang mga users. Okay? So, that's it, everyone. This is how to create, or this is how we can filter our table list. Okay? We just need to create an event to handle, no? And then, nga pala class, we need to have an input validation. What if si user is nagbutang siya apostrophe? Diba? Nawala ang mga listahan. Kay wala may apostrophe dito sa mga ngalan. Diba? Atong bana-banaon, atong i-check, atong i-determine if magkakaroon ba ng special character sa mga ngalan nga atong i-query. As well as a role, naabay numero, dapat magbutang matag admin 0 din ha, admin 9, staff 1, at staff 2. Sa role, no, dili. Kay fix ang mga role. Admin, staff, manager, supervisor, wala na yung mga numbers, wala na yung mga special characters. Okay? So, para dili maingani na nag-type si user og special characters tapos nawala ang mga listahan, di ba? Halimbawa, accidentally si user, no, galama-lama siya din ha. Nagsulat siya question mark o di kaya nag-ana tapos naka-question mark siya. So, dili gyud na mo match kaya na may question mark. And then, there's no such thing na naay question mark din ha sa pangalan ni Ana. Di ba? So, let's have to create a code to handle that kind of tawag ana, scenario. Okay? I-handle nato siya. So, unsaon man. Balik sa design, we should handle that using the key type. Ato ta sa events, sa key, and then dinhita sa key type. So, whenever a user type any cars, iha nang i-check kung whether that is an alphabet. Okay? So, check na to ang key type. Dinhita diretso. Okay? So, now, next na tong buhaton is maghimo ta og condition. Diba? But first things first, kailangan nato kuhaon or i-store sa variable ang i-type ni user. Okay? So, key type class this is to handle each character. Per character ni siya, i-check niya per character, no? Kada press ni user og ganito, i-check niya una ang H, i-check niya una ang I, i-check niya una sunod ang F. Okay? Sequence of characters na gi-enter ni user. Okay, so ato na siyang ibutang sa variable. Unsa man nga data type ang mo handle or makapag-store ng character, di ba si char data type. Ato siyang butangan og silang atong variable is equal to atong ibutang ang tawag ani ang text input. Wait lang class. Na ay nagkuan. Okay. Okay, so ang atong gamiton is since na atong i-handle ang kaninga event or key event, ato ning kuhaon ang variable na si EVT. Okay? So, kuhaon nato na siya. Ato siyang ibutang din ni EVT that kuhaon nato ang iyahang character nga gi-type. Ano? Get key char. So, kani ang get key char nga method is specifically for char data types. It returns the character associated with the key in this event. For example, the key type event for shift class is A. It returns the value for capitalized A. Okay, so key press and key release events are not intended for reporting of character input. Therefore, the values returned by this method are guaranteed to be meaningful only for key type events.
Okay, so it returns the Unicode character defined for this key event. No? Ang Unicode value or Unicode character value ang iyahang gina-return ani. And then, get key car. Ayan. Ano, class na yun. Get key. After ana, maghimo tag condition. If, ganito na to ang character, since na-character siya na atay class ng character, if the character that is letter or alphabet or letter na ta. Kung letter siya, magpa-display sa tawag anything sa console. This is an alphabet. Alphabet. Okay? So, run. I mean, mag-elsa ta to handle any other characters. Kung dili siya alphabet or litra, dili siya litra, yang i-print ang this is a digit or special car. Okay? So, run our program. Binita, magbutang ko og, mag-click ko og 0 ha. Ang response niya is, this is a digit or special character. Magbutang ko og question mark. Ganun pa din ang response niya. Pero magbutang ko og letter A, this is an alphabet. G, H, ganyan, alphabet. Ang response niya. Pag, ganyan, sa pa, ganyan, or apostrophe, or ganyan, no, this is a digit or special car, meaning to say that our code or our condition is working, no? So, now, let's go back to our code. Mayroon tayong kailangan gawin pa, okay? So, since nag-work na niya siya, ang ato lang man kailangan ma-identify if character siya, I mean, letter yung enter nyo. So, wala na ning else. Kuha na natin ng else. And then, ininegate natin ang output nito. Mean to say, kaniya siya is, if it is a letter, it's true. True iyang return. Kung atong butangan og inegate nato siya, butangan nato og not. Mean to say, kaniya siya, true. Tapos, naa naman tayo not true. So, kung not true, ang iyang result ana is false. Okay? If it is false, if it is false, mao niya ang i-return. So, ato ni siyang, this is not an alphabet. So, atong i-run ang atong program. So, magbutang ko og alphabet. Walay response. Kaya ang atong code is mo handle ra na siya og not letter. Okay? Kasi naka-apostrophe ta. Not true. Magbutang ta og numero. Ay pa ni display ang text na this is not an alphabet. Okay? So, magbutang ko apostrophe. This is not an alphabet as well. Magbutang ko D. Diba? Wala. F. Ganyan. Pag dili alphabet, ma-execute ang code sulod sa condition. So, need to say that ready na ang atong code para i-consume or i-block niya nga mga characters na dili na to kailangan mo show or mo type didto sa atong text input. So, ato lang tawagon ang EVT that gamit ng tag consume. Kaniya siya nga line class, i-block na niya ang gi-type ni user na mga dili alphabet. Okay? Maura ng explanation ana. Okay? So, run. So, mag-type ko og number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wala dyan, no? I-consume niya, no? Dili mo type ang iyahang, akong gipang enter ng mga numero o question mark and special car. Pero kung mo-type ko, ana, di ba? Alphabet, accept niya or I mean, wala niya gi-consume. Wala niya gi-block kay alphabet man. Okay?
So if I try to enter slash bracket, wala, no, dili gyud. Okay? So mean to say, this our code, I mean, naa na tay input validation for our search filter sa atong table. It will only accepts a letter. Okay? Kay wala man dinhi sa ato ang user nga, 'di ba, may mga numero. Wala man ta nag-query og username. Ang akong gi-query lang naman is ang name raman ug ang role, which is ang name wala man jud nay mga special car, wala pud nay mga numbers. Okay? Unless lang kung nagbutang tag middle name din na tapos ang atong middle name is abbreviated lang, no? For example, middle name nimo is Makas na M dot, 'di ba? So wala namang ganun dito. Okay? So ayun class, that is all for this demonstration. I already show you or what I have tawag ani what I teach you is to create the table and populate that table with a real data na gikan sa collection of arrays, and then nag-demonstrate ko og search filter sa kaniya nga table. And then gihandle nato ang mga input validation. Dapat it should not, or it should block the special characters or numbers dun sa text filter. Alright? So, I guess next na ako nga demonstration is if I click this button, add user, it should show the dialog box, which is the user or add user form. Okay? So, I guess that's all everyone for this demonstration, and I hope na follow niyo. I-post nyo lang yung video para ma-follow niyo. Okay? Sige. Yun lang. Bye-bye.